daw kasi siya nung nagsabog ng katangusan ng ilong. Kaya naman na-challenge siya. Ako si Arcel Ocampo, alias Mura. Proud to be Pango. Bakulaw daw po. Sinagaan ng pison. Siyempre po bilang isang tao, masasaktan po ako sa ganung pananalait nila sa akin. Boom! Bago! 101% po ma'am. Pangarap ko po yun. Mga kababayan, ang pangarap ko ilong maging katulad ni Ding Dong Dante. Okay po. Ilong lang po Panguman ako ma'am, ba't di nila ako subukan mahalin? Para malaman nila talaga. Boom! Bago! Para tumangos ang kanyang ilong, ginagamitan daw niya ito noon ng sipit ng sinampay at maging ng maliit na tongs. Opo, ito nga po yun. Hanggang sa paglaki po, ginagamit ko po itong sipit na to. Sakali po, tumangos ang ilong ko. Kahit masakit, ma'am, pipigilin ko. I need say ulit. Pero hindi na po magkasya. Sobrang laki ng ilong ko. Ayaw na po magkasya talaga. Wala na po magkasya sa sipit. Yung tong po, ito po yun. Tapos po yung sipit, magpiprito po ako ng pritong ilong. Ito na po yun. Yan. Yan. Ay, di pa rin po magkasya. Bubuka po masyado, ha? Yan. Kasya na po. Yan. Boom! Bango! Nananawagan po ako. Sino po yung may puso? Si Doktora Bicabelo, si Doktora Kalayan. Sana po yung matulungan niyo po ako. Patungusin niyo po ang ilong ko. Tila sa ganitong konsepto nagmula ang pinagkakaguluhang produkto ngayon sa Divisoria. Nahulog ng langit daw para sa mga pango. Dito hindi na kailangan pa ng anumang operasyon o retoke sa mukha. Kailangan lang daw isipit ang mga clips sa ilong sa loob ng 30 minuto. Ito ang nose clippers na made in China. 70 pesos kada piraso. Panggamit to papatangos ng ilong. Effective daw ba? Oo daw. Kaya nga bumabalik sila. 5 minutes, tatanggalin si kakabit ulit. Ganun lang, para lang libangan, wala kang magawa. Meron nga ako neto Mars. Pero dito ko mas nilalagay para may dating. May isa pang pinag-uusapang pampatangos ng ilong, ang nose lifter na ito mula Korea na nagkakahalaga naman ng humigit kumulang 1,500 pesos. Gawa raw sa polyvinyl chloride butyryl, parang plastic. At isinusuksok daw ito mismo sa loob ng ilong. Dahil di hamak na mas mura at mas instant daw ang epekto ng mga nose clipper at nose lifter, naengganyo ang mga katulad ni Reyna Rose na gamitin ang mga ito. Para pag kailangan ko, pag may mga rackets ako, magagamit ko siya. Meron ka sa akin salihan na bikini open. Then, tinry ko kasi siya with makeup and then feeling ko sa stage, makikita siya na maganda. Bata pa lang, suki na raw sa mga beauty pageant at bikini open si Reyna Rose. Makinis man daw ang kanyang kutis at maamo ang mukha. Nai-insecure pa rin daw siya sa kanyang pangong ilong. Hindi na raw sapat sa kanya ang remedyong nose massage. Kahit pang paglalagay ng nose line at contour sa mukha sa pamagitan ng makeup. Kaya sa internet siya humanap ng solusyon. Every time, chinecheck ko siya kung andyan pa siya. Kasi baka mamaya, nasingot ko na. Baka mamaya pumasok na siya sa loob ko. Pero hindi naman, kasi pag nakabend naman siya, nakahold naman siya. Huwag ka lang masyadong tatawa ng sobra kasi ano siya sa loob, nagagalaw din. Pero sa oras na makaipon, pangarap pa rin daw ni Reyna Rose na magparitoke ng ilong. Ngunit paalala ng mga eksperto, Yung nose, kahit 1 year, 2 years, kahit anong ipit-ipit mo yan, talagang yun na yun. Mag-grow na lang yung nose natin, depende sa genes niya, sa genetic makeup niya. May iba mukhang flat siya sa umpisa, then nag-grow siya kasi still growing. Pagdating ng mga 14, 15 years old, yun na yung maturation ng nose. sa talaan ng
ng Philippine Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons Incorporated o PAPRAS, ilong ang nangungunang ipinaparetoke ng mga Pilipino. At kung dati raw, bahagi ng tissue mula sa tenga o silicone ang inilalagay para tumangos ang ilong, ang latest daw sa rhinoplastic surgery ngayon ang paglalagay ng Gore-Tex para magkaroon ito ng bridge. Higit sa lahat, sa procedure na ito, hindi raw halatang ikay retokada. And then you can add tissue galing sa'yo. Pwede ka kumuha sa tenga. Pwede mo siya ibalot ng tissue para ilagay sa ilong para mas safe siya. Para hindi siya magbutas pagka ano. Kasi may iba, kung gusto mo na matangos, lagyan na ng silicone implant, kintab-kintab na ng nose. No? Para naman sa mga takot magpa-opera, uso sa Korea ang HICO, kung saan ang sinulid ipinapasok sa loob ng ilong sa pamamagitan ng injection. Nito lang Webes, si Kate nakaschedule sumailalim sa HICO nose lifting. Yung friend ko isa, nag-undergo din siya dito. Nakita ko na successful naman, maganda eh. And when I heard na etong treatment na to is nagre-range lang siya ng 25 to 35,000 and it's safe. Kung titingnan, hindi naman kapanguan ang ilong ni Kate. Pero nais daw niya itong ma-enhance para raw mas maging presentable siya bilang assistant project manager. Doesn't mean na nagpaganito ka is worst case ka na. There's always a room for a minimal enhancement lang naman. Since humarap ako sa client for a meeting, so dapat presentable. Pinayagan kami ni Kate at ng kanyang doktor na kunan ang gagawing proseso ng HICO nose lifting. Okay, dun sa nose mo, maganda kasi ma-augment natin yung bridge mo. Kasi although hindi naman siya malapad, kailangan maganda ma-augment natin itong bridge mo para umangat siya ng konti, para mag-complement dito sa tip. Kinakabahan pero excited. Mas nangangibabaw yung excitement ko eh. Yes, this is it! Una muna siyang nilagyan ng anesthesia. Itong needle, yung thread is around 80 millimeters, so siguro around 100 ang haba. Maya-maya pa, isa-isa nang ipinasok ang bawat sinulid sa ilong ni Kate gamit ang panginiksyon. Umabot sa 35 na sinulid ang ipinasok sa bridge part ng kanyang ilong. Matapos ang 20 minuto, tapos na ang kalbaryo ni Kate. Di ako maniwala. Promise, di ako maniwala. Ganun lang kabilis. Anong masisay mo? Amazing, amazing, promise. Ang HICO kasi, napakaganda kung saan imbis na operahan ka, ang downtime mo matagal bago ka gumaling, this can be an office procedure na after this procedure, pwede ka na uling makabalik sa trabaho mo. And of course, walang hiwa ito, isang advantage, plus mabilis gawin. Ito, absorbable to at very fine. Similar lang ang pag-alaga katulad ng isang tao na walang threads na nakalagay sa loob ng ilong niya. Ang presyo para sa prosesong ito, 25 to 35,000 pesos. Pero dahil natutunaw daw ang sinulid sa loob ng ilong, tumatagal lang ito ng 1 hanggang 2 taon. Hindi lang tayong mga Pilipino ang tila nahuhumaling sa pagpapatangos ng ilong. Ang mga kapitbahay natin sa Asia, ito rin ang madalas pinapangarap. Sa isang banda, kanya-kanyang desisyon para sa kanya-kanyang katawan. Siguraduhin lang na ika'y ligtas at hindi lang magsisisi sa huli. Narito ang iba pang mga istoryang tampok namin para sa inyo ngayong gabi. Mga tradisyonal na palarong Pilipino, buhay pa ba? Susubukan ng mga Foreignoy. The muzzles! Oy! Oy! You can do it! You can do it! Mga
masasagana at masasarap na fiesta ng Quezon Province. Tikman natin. Masarap siya. Na-miss ko to. Matagal kong hindi natikman. They dared to dream, believe, survive. Starstruck's ultimate survivors are Jeneline Mercado! Starstruck Batch 1. Kamusta na? Masaya kasi talagang na-recognize kami ng karamihan. Mga tradisyonal nating palaro katulad ng palo sebo, pokpok palayok at agawang buko sa malamang hindi na kilala ng maraming kabataan ngayon. Mabuti na lang at tuwing may fiesta, uso pa rin ang mga ito. Mayo na nga ang pinakamasaya, pinakamaingay at pinakamakulay na buwan sa Pilipinas. Fiestang fiesta ang bawat bayan. Pabonggahan! Kahapon lang, gayak na gayak ang buong bayan ng Obando sa Bulacan para sa kanilang taunang Obando Fertility Dance Festival. Ang highlight syempre, ang sayaw ng Obando. Kung saan ang mga babae, mga mag-asawa, pati na ang mga turista, sumasayaw bilang pamamanata sa tatlong patron ng Obando. Sina San Pascual Bailon, Santa Clara, at Nuestra Señora de Salambao para humiling ng baby. Ito'y bahagi ng pananalangin sa Diyos sa paghingi ng biyaya ng buhay, magkaroon ng buhay sa sinapupunan ng isang asawang babae na hindi nakakaanak. Ang Salambao Dancer sa pamumuno ni Bert, 7 taon nang sumasayaw sa fiesta ng Ubando. Pero dahil mga lolo't lola na raw sila, iba na raw ang kanilang ipinagdarasal. Maraming kahilingan na pwedeng hingin sa tatlong patron namin. Tungkol sa kalusugan, magandang panahon. Sa akin ang hingin ko ngayon para sa kabuhayan. Alas 7 pa lang ng umaga kahapon, siksikan na sa mga kalsada. Umaalingaw-ngaw na ang tinig mula sa ipinagmamalaking musikong bumbong. Ang kanilang mga instrumento, gawa sa kawayan. Pero sa araw na ito, 2 espesyal na turista ang makikifiesta sa kanila. Ang Foreignoy Grand Winner na si Guy Adorno mula sa Portugal. Hello mga kapuso, ako si Guy Adorno, paiiniti ko ang piyesta ng Ubando. Sama kayo. At ang pusong Pinoy mula sa Hong Kong na si Richard Juan. Maganda araw po, ako si Richard Juan, andito ko sa Obando. Excited ako magfiesta. Tara, samahan mo ako. Bago magsimula ang prosesyon at sayaw ng Ubando, nagpaturo muna sina Richard at Guy ng steps. 7, 8. Yun naman ay para mag-conceive yung babae ng baby. Bawat kumpas daw kasi ng katawan, may ibig sabihin para sa mga namamanata. 6. Ask God for baby to come down here. Nung na-master na nilang sayaw, walang kakeme-kemeng nagpakitang kilas ang dalawa. I was expecting that. I thought it was just a dance in the morning, but that's crazy. I just hope we can do a good job. For lahat ng effort na to, sana may baby na tayo for the future. Matapos ang sayawan, diretso sa kainan. Sa gilid ng simbahan, hile-hilera ang nagtitinda ng iba't ibang kakanin. Na yung time to tayo magkain na tayo. Gutom ka na ba? Are you hungry na? I'm sorry. You can try the calamari. Sige, let's go. Let's go check it out. Do you know what calamay looks like? I have no idea. Ito yung calamay. Ano flavor? Brown sugar. Brown sugar? Ito. May ube. Ube, yeah, it looked like, yeah. My stuff. Nice.
think I tried. It's like rice cake, right? Yeah. We have pinip. Pili, yes. May Pili. pili. I know Itim that. ka. Ano lasa? Matamis lang. Tama ba? Mali na naman. Matamis, tama yun. I tried that before. This is good. Ate, may bukayo kayo? Meron po, sir. Oh, So this is bukayo. I told you. Yeah, that's what we have in Brazil. Made of coconut, right? Buko? Coconut? Yeah. Coconut po. Bakit ganyan? Tigas-tigas na. May sugar po kasi sa kuya. Pwede patikim? Kami? So sweet. Yeah. Ang ating Foreignoys, enjoy na enjoy sa kanilang food trip. Maya-maya pa, nag-alasugod bahay gang ang mga Foreignoy. Ganda hapon. Hello, happy fiesta also. Nakikain sa mga bahay-bahay. How to say in Tagalog? Talong? Talong. Talong. Excellent. Ano to? Paano to kakainin to? Ganito pagkain niya, ano? Tanggalin mo ito yung babaw. There's a vinegar. There's the vinegar. There's no vinegar. This is the vinegar. You try. Go ahead. That is good. Which one? Good? This one's definitely better than this one. Kung may pambatong panghimagas ang mga Obandeño, wala raw iba kundi ang pinipig de leche. Leche flan na ang ilalim, malagkit na pinipig. Ang nakaimbento ng panghimagas na ito, si Nanay Salud, na mahigit 10 taon nang gumagawa ng pinipig de leche. Kasi nung araw, pag na fiesta, may mga dessert, matamis. Ang tawag ng nanay ko dyan, pudding. Pero hindi pa siya ganyang kaganda, hindi pa ganun ang kanyang itsura. Ngayon, siyempre, nag-iisip ako kung paano mapapaganda, na-improve. Maya-maya pa, ang ating mga bisita. Aba, nakiluto! Log, condensed milk, saka iba para makagawa tayo na leche flan. So leche plan natin ko. Oo, leche flan muna. May sikreto ba kung paano dapat iikot-ikot? One way lang. One way lang. One way yung hand. Salain natin. Para ma-less yun ano. Yung pinaka, para pinos siya. Sasalang natin doon. I-steam muna natin. Sa steamer na. Okay. Lagyan nyo ng gata, tapos sugar, 3 na. tapos lagyan nyo ng konting ito para maganda siya. Only for color? Tapos pinipig. Ito yung ating binabad na pinipig. Tinimplahan natin ng itlog, gatas, at saka gata. Lalagay na natin doon sa luto na leche flan. Huli another 30 minutes. 30 minutes. Okay. And then, done? After that, 30 minutes? Ito na yung ating Oh my pinutong God. finished product ng Nice. pinipig de leche. Pwede nyo na. Oh my God, looks so good. So good. Kasi ginawa ko to. It tastes so good. Like leche flan is one of my favorite dessert, but it's too sweet, and with the rice, it just breaks the sweetness. Like what Guy said, the rice makes the sweetness eksaktong level lang. Kaya masarap. Sa mga pistang Pinoy, mawawala pa naman ang mga palaro. Kung kanina, best friends ang dalawang Foreignoy. Wow, nobody's moving! Moving on! Ngayon, muling mabubuhay ang kanilang rivalry. Sino kaya sa kanila ang magwawagi? Oy! Nagpagulong-gulong, hinarangan ni Richard. Oy! Wow, this look like a basketball game. Ang mga Foreignoy na sina Richard Juan at Guy Adorno nakifiesta at nakisayaw sa Fertility Festival ng Ubando. Pero ang bawat fiesta, lalong pinapasaya ng mga palarong bayan. Dito nagkahamunan sina Richard at Guy, ang magsisilbing mayora ng palaro. Ako, si Hermine Hilda,
ang Hermana Mayor ng pyesta dito sa Ubando. Welcome sa pyesta dito sa Ubando! At syempre, ang pyesta hindi makukumpleto kung wala ang ating mga traditional fiesta game! At kilalanin natin ang ating mga foreign contestants. Wala dito sa aking kanan, from China, China Tondo. Kilalanin natin si Richard! Palakpakan naman! Hi, Richard! Ni hao! Hao. We'll be right back. Tawagin naman natin ang mga kalaban ni Richard mula sa aking kaliwa from Brazil. Mga kaibigan, palakpakan si Guy! Yeah! Hi, Guy! That's all. Ang kanilang unang paglalabanan, pokpok palayok. Ayan, paparamdam lang, paparamdam. Ayan. 2, 3, 1, 2, 3, go! Sa unang subok, mukhang nahilo talaga ang ating foreigner. You felt it? Ready, get set, go! Forward, forward, go, go, roll, Sunod silang nagtagisan sa Dinoron. There's a bamboo, you're gonna stand over there, and you over there, you make tulak until the other player goes to the other side. You understand? Pumwesto ang mga manlalaro. 1, 2, 3! Oh, wow! Wow, look at that! Guy is so strong! What is your secret? Game 2! Ready, get set, go! Wow! Wow! Look at that! Wow, nobody's moving! Oh! Look at that! Nobody's moving! Oh! Oh! Wow! Guy is such a powerful creature! Wow! Game 3, go! Ah! Oh! Oh! Oh my God! Look at those! Wow! Look at those! Wow! They look like... Oh! Guy! Oh, Guy! Oh my God! Oh! Guy is such a He-Man! Wow! Get set, go! Oh! Wow! Look at that! Wow! Oh my God! Wow! 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 Guy is such a competitor! You can still do it, Richard. Just take a deep breath. Inhale. Exhale. Oh, I smell it. I smell it. It smells good. It smells like suman. Ready? Get set, go. Come on, Richard. You can do it. You can do it. Oh, come on. Come on. Oh, wow. The game is getting better and better. Good luck. Wow. Oh, para naman kay Richard. Go, Richard. I love you. Maharot, maharot, maharot. Okay, go! Come on! Come on! Oh, look at those movements. Oh, the muzzles. Oi! 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 And the winner is Guy! Palakpakan tayo dyan. Sa kanilang final game, mukhang magkakasubukan at ubusan na talaga ng lakas. Tatagal kaya sila sa Agawang Buko? Go! Come on! Oh, wow. Oh, look at that. Oh, wow. They look like statues. Oh, come on, you get it. You get it. Come on. Oh, look at that. Wow, they look like, oh, wow, wow. The buko. Oh, oh, no. That's not your side. It's your side. There's a confusion. Let's do it one more time. Go! Come on!
Oh, look. Oh my God. That is a quick game. Ready, get set, go. Richard, 1 point. That's a strategy. That's a strategy. Wow, 1 point each. Go! Come on! Yan na si Richard. Nagpagulong-gulong. Hinarangan ni Richard. Wow, this look like a basketball game. Look at that. 2 points per game. There's a defense already. Yun! Wow! 2-0! Sino sa tingin niya malala? Si Richard o si Guy? Si Guy ba o si Richard? Okay! Malalaman na natin. Ready! Get set! Go! Look at that. Ayan na. Oops. Na kay Richard ang buko. Nako, ayan na. May defense. Pinagulong. Ayan na. Nako, napunta kay Gi. Ang nagwagi, si Gi. Madulas tsaka mabasa. Madulas at mabasa. So what can you say, Gi? Slippery. Slippery. Wow, look at those hands. Mahalagang magpasalamat sa bawat taon na lumilipas. Pero mabuti rin sa mga fiesta natin natitikman ang mga tradisyonal nating putahe. At tututunan, lalo na ng mga kabataan ngayon, ang mga tradisyonal nating palaro. Harinawa, sa pag-usap ng panahon, mananatili at hindi malilimutan. Sinantol, pirihil, niyubak, mga pagkaing bago sa pandinig pero kilalang kilala ng mga tiga Quezon Province kung saan napakaraming fiesta ngayong Mayo. Simula sa pahiyas ng Lukban, sa Aranat Baluarte ng Gumaka at marami pang iba. Tara nang makikain! Taon-taon tuwing 15 ng Mayo, ang bayan ng Gumaka sa Quezon parang nagiging malaking gulayan at prutasan. Ang mga kalye kasi, tinayuan ang mga arkong gawa sa kawayan at ang mga nakasabit na palamuti o aranya, mga prutas at gulay. Tara nang makifiesta sa taunang Aranya at Baluarte Festival. Ang 18 baluarte mula sa iba't ibang barangay, kanya-kanyang pasabog ng kanilang mga disenyo. Ang lahat ng ito, pagpapasalamat ng mga taga-Gumaka sa kanilang patron saint na si San Isidro Labrador para sa magandang ani. Pero hindi kumpleto ang anumang fiesta syempre kung walang handa. Ang isa sa maputahing ipinagmamalaki sa Aranya at Baluarte Festival, ang yubak o niyubak na saging. Ang magkaibigang Aldrin at Anton, bihasa na raw sa pagyuyubak at ang kanilang mga niyubak may kanya-kanya pang flavor. Kumuha muna sila ng isang buwig ng saging na saba. Kaya po hilaw to para po maligat ang pagkakadurog. Pinakuluan sa loob ng halos kalahating oras hanggang naging brown ang balat. Para naman sa gagamiting flavor, nagdurog ng mani si Anton habang hinihintay maluto ang saging. Luto na po ito kasi po brown na kulay. Pagkaluto, sinimulan na itong bayuhin sa lusong. Para raw tama ang pagkakadurog, isa-isa lamang ang paglalagay ng saging sa lusong. Medyo nakakangali din po ang pagbabayo. Kailangan lang po yung utay-utay lang po at dahan-dahan para hindi madaling mapagod. Sunod itong nilagyan ng asukal, pinahira ng mantikilya, at saka inihalo rito ang dinurog na mani.
Para mas sumarap pa ito, nilagyan ng gatas bago ihain. Si Aldrin, mas piniling gumamit ng tradisyonal na sangkap ng yubak, ang nyog at asukal. Pagkatapos magkayod ng nyog, sinimulan niya ang pagbayo ng saging. Nung nadurog, hinaluan niya ito ng maituturing daw na classic na sangkap ng niyubak. Itong niyubak na saging na may nyog, tama lang pag-yubak niya, malambot, masarap, matamis. Nagugustuhan po nila yung lasa kasi po alam nilang pinaghirapan mo yun at nanggaling po yun sa puso ng isang tao. Pero ang pinakasikat na sigurong fiesta sa lalawigan ng Quezon, ang pahiyas ng lukban. Isa sa mga ibinibida nilang putahe rito, ang bakuli. Maliliit na isdang kalahi raw ng biya na tanging sa Quezon lang matatagpuan. 15 years old na kayo nakakapaghuli na niyan. Marami sa mga ilog dito ay marami. Dahil kalahating dangkal lang ang laki ng mga bakuli, kailangang matalas ang mga mata sa panghuhuli nito. Ang mangingisdang si Mang Tony, inabot ng halos 1 oras sa pamimingwit ng isang plato lang ng bakuli. Ito na yung nahuli natin bakuli, iluluto na natin. Hinugasan muna niya ang mga ito. Sasalang natin ito. Nilagyan ng pineapple chunks, ubod ng palm tree o yung panganga. Nilagyan ng pinulbos na luyang dilaw, pampakulay. Dinagdagan ng paminta, bawang at asin, at saka gata. Pinakulo hanggang kumapit ang lasa ng mga sangkap sa isda. Ilang sandali pa, luto na ang bakuli. Manamis-namis ng kaunti at may kaunting anghang. Dahil napapaligiran ng puno ng nyog ang Quezon, karamihan sa mga putaheng ipinagmamalaki may halong gata, kasama na ang binayong hipon. Dahil halos nasa tabi ng Tikublek ang kanilang bahay, hindi raw problema ni Carlito ang masarap na pangulam. Yan diyan po binubuhay yung aming pamilya sa binayong hipon. Ayan po siguro mga 13 taon na po yung ginagawa namin. Sa pagluluto nito, kailangan munang isangag ang hipon. Timplahan ng kaunting asin at haluin hanggang maging tuyong-tuyo. Hindi na po ito kailangan tanggalan ng balat dahil po ito ay sariwang hipon, napakasarap po nito. Pwede na itong bayuhin sa lusong hanggang madurog para mas maging malasa. Hindi na tinatanggal ang balat. Ayan po, kita nyo, sumisingaw pa. Sunod namang nagpakulo ng gata na siyang pampalasa sa hipon. Maya-maya lang, inihalo ang binayong hipon at muling pinakuluan. Sabay idinagdag ang bawang at sili. Simple man daw ang mga sangkap. Nasa tamang pagpapakulo raw ang sikreto. Ang binayong hipon, perfect iulam. Naibebenta rin nila ito mula 100 hanggang 200 pesos. Lasang hipon na ginata na masarap ang pagkakala. Kung busog na kayo sa ulam, oras na para sampulan ang mga panghimagas ng mga tigalukban. Katulad ng pinaltok o minatamis na saging. Ang may bahay na si Aling Lourdes, napapalinamnam daw niya ang simpleng saging na kung tawagin, gayuran. Ang saging na ito ay guyuran. Ito ang ginagawang pinaltok ng mga taga-lukbanin. Una munang nagbalat ng saging si Aling Lourdes. Sunod niya itong ginadgad at saka siya nagpakulo ng kaunting gata. Habang nagpapakulo, isa-isa na niyang ipinorma sa maliit na bilog ang saging. At inihulog sa pinakulong gata para hindi mangitim. Nagdagdag ng asukal. Kapag daw lumutang na ang saging na parang mga palitaw, luto na. Pagkalipas ng 15 minuto, lumulutang na sa sarap ang pinaltok na saging. Hindi siya lasang saging pero nalalasahan ko yung pagkagata. Parang lasang may pagkanilupak, pang merienda talaga. Mas masarap nga yan pagkakakainin mo ng malamig. Kaya lang,
matigas yung saging kapag malamig. Sa probinsya ng Quezon, ngayong Mayo, tiyak walang magugutom. Lahat uuwing busog at masaya. Dream, Believe, Survive. Ang kauna-unahang artista reality search ng GMA, Starstruck. Pagkatapos ng 10 taon, kamusta na ba ang first batch? Nito lamang Lunes, after 10 years, nag-reunion ang Batch 1 ng Starstruck. Ang kauna-unahang reality artista search ng bansa. Narito na sila, ang Starstruck Batch 1! Isa sa mga hindi inasahan, ang paglitaw muli sa Kapuso Station ng tinaguriang Killer Smile ng grupo. Go boy! Si Starstruck First Prince Rainier Castillo. Asa ang pagkain natin? Wala ba tayong pagkain ngayon? Yan naman sinasabi ko. Yan tayo eh. Palagi tayong walang makain eh. Kasi hindi kayo gumagawa ng paraan. Ha? Ayaw mo ko sa inyo. Babu. Babu. Matatandaang dahil parehas ang style dati ng buhok ni Rainier, sa mga miyembro ng Taiwanese group na F4, naging strong contender siya para maging ultimate male survivor. Nakalaunan, napanalunan ni Mark Heras. Uy, kamukha mo yung isa doon, si Kenzo daw. Sabi ko, tingnan ko. Medyo gusto ko nakapalan yung mukha ko pero medyo may konti nga. May napauso ring sayaw si Rainier. Kahit pa matatandaang hindi madali sa kanyang matutunan ang mga sayaw. You don't follow the timing, you're getting out of the room, you are not going to join this challenge anymore. Get the out! Next week! May pinapagawa si Sir Douglas na step. Actually, ginagawa ko naman. Hindi ko lang siguro makuha yung gusto niyang form. Medyo masakit na sa mata niya yung mga ginagawa ko. Ayun, nagalit siya sa akin nun. Hindi man si Rainier ang naging ultimate male survivor. Matapos ang Starstruck, marami siyang naging proyekto. Hindi bagay, hindi pagkain ng ate ko na binibigay lang. Kung kaya mo na sa kanya, huwag mo na lang siya lapitan. Pero taong 2010, lumipat siya ng istasyon. At ngayong nakikita na naman siya sa TV. Buhay na naman ang dugo ng kanyang fans. Kasama na rito ang magkaibigang Zandra at Jency. Simula pa lang po nung nasa Starstruck po siya, sinimula na po namin siyang suportahan dahil po sa kanyang nakakakilig ng ngiti. Bukod sa samut-saring memorabilia ni Rainier, ang pinakatatago-tago raw nila, isang bote ng tubig na ininuman daw ni Rainier noon pang 2005. Kasi nakapasok po ako sa backstage, tapos nakita ko po na ininuman niya itong bottled water. And then yun po, syempre po, dahil po idol na idol ko siya, gusto ko po halos lahat po ng mahawakan niyang bagay, gusto ko po makukuha ko o mahahawakan ko din. Kaya po kahit po medyo nakakahiya mang sabihin, kinuha ko po. Samantala, para sorpresahin ni Rainier ang kanyang dakilang fans, ipagluluto niya ang mga ito ng adobo. Magkano bang 1 kilo, kuya? 220. Oo. Wala na bang tawad yun? Sige, 210. Discount 10 pesos. Mabilis kausap si kuya. Ha? 210, 200 na lang. Sa palengke, kitang-kitang malakas pa rin ang hatak ng binata. Game. Thank you, kuya. Okay, salamat din. Isa pa, Jing. Siyempre. Okay, mami, salamat po. Salamat, ate. Yun, mapupunta tayo kung saan natin iluluto tong ating pagkain kasi isusurprise natin yung mga fans na first time kong gagawin sa kanila na ipagluto sila. Makapasok sa loob ng activity center. Samantala, sina Zandra at Jency, walang kamalay-malay na nasa likod lang pala nila ang kanilang idolo. Sino yung nakakapat? Ano yung mga sinasabi Tapos, dyan? ayun po, nung nasa backstage po si Rainier, pumasok po ako sa loob. Tapos meron po siyang Teka. Ano ba yung sinasabi?
Po. Naloloka ako. Yun yung mga isa sa mga rason kung ba't ako nandito pa rin. Kasi hanggat nandyan sila, alam kong may naniniwala sa akin. Eh di, gawin ko na to para na rin sa kanila. Wow! Yeah. Talagang confident akong ipatikim sa kanila to. Kumakain ba kayo ng manghang? Mahilig ba kayo sa manghang? Kahit anong lasa basta galing sa'yo, basta ikaw nagluto. Kahit anong lasa? Kahit mapait, kahit maalat, kahit matamis, kahit ano pa, basta ikaw nagluto, okay lang. Idol, pinagpapawisan ka na, oh. Ay, naku, Diyos ko naman. Naku, maraming Hindi ko po ito salamat. lalaban. Ano ko buon? At para raw mas espesyal ang adobo ni Rainier, nilagyan niya ito ng itlog ng pugo. Kasi pagka yung iba kasi, yung ordinary egg, medyo mahirap siya kainin. Pag ito, bite size lang, cute lang pagka kinain, di ba? Parang tayo, cute lang naman tayo. Yes, tama ka dyan, Idol. Halo-halo na natin ng konti. Tayo na tikman ang ating pinaghirapang luto. Sige, muna na kayo. Ladies first. Sige, man. Oh, wag mo lulunukin. Wag mo lulunukin yan. Kinikilig ka ba, Nek? Oo naman. Pwede na ba? Kuya pa. Pwede ko na bang iluto siya sa pang-araw-araw na buhay? Pang-araw-araw na Pwede naman buhay. mag-asawa. Pwede na. Pwede na mag-asawa, Idol. Asawa Kasi agad? ilang taon ka na naman eh, oh. Ang sarap ng feeling. Nakakakilig, sobra. Opo. Kasi po, syempre po, artista po siya. Kami pa parang ordinaryong tao lang. Parang sobrang sarap po talaga sa feeling na yung kasama idol namin namin. siya. Oo, siya pa po yung Luto. nagturo sa aming magsayaw. Lahat ng tao, sinasabi nila na, uy, talagang iba yung first batch ng Starstruck, tsaka iba yung kayo talaga yung parang unang nag-boom na reality show. So, edi syempre naman ako, proud ako na, syempre, kami yun, ganun. Sa aming pagbabalik, isang Starstruck Avenger. Patuloy na lumalaban para makasurvive. Alang-alang sa ama niyang may karamdaman sa bato. At ang iba pang mga nangyari sa mga Starstruck alumni, susunod na. Mahigit 10 taon na nga mula nung inilunsad ang kauna-unahang reality artista search ng bansa, ang Starstruck. Ang ilan sa mga Starstruck graduate naging kontrobersyal. Sobrang sakit, sobrang galit kung bakit po nagawa nung hayop na to yun sa akin. Dion Joseph Ignacio. Ngunit ang isa na siguro sa may pinakaumantig sa mga manunood noon ang istorya ng buhay ng tubong Siniloan, Laguna na si Dion Ignacio. Sapat na ang kanilang pagkakatabi at pagtulo ng luha. Dating jeepney driver ang kanyang ama, habang naglalako naman ng ulam ang kanyang ina. Tapos hindi pa sa amin yung ulam na yun. Kumukuha pa kami. Kumukuha pa yung nanay ko ng mga ulam para ipagbenta. Ang kanyang leading man looks ang inasahan ng lahat na maghahango sa pamilya ni Dion mula sa kahirapan. Hinatid nga kita dito para makapagpahinga. Si Dion daw ang makakapagpatunay na ang realidad ng pag-aartista nagsimula pagkatapos ng Starstruck. Nung dati kasi, parang hindi ko pa alam yung mga techniques kung paano i-trigger yung tamang acting. Dati kasi parang ina-acting ko yung acting eh. Parang mini-memorize ko lang. Tapos sasabihin ko. Parang nagsasalita ako, nagme-memorya. Ngayon, patuloy pa rin pinagbubuti ni Dion ang kanyang trabaho. Lalo pat siya ang nagpapaaral sa kanyang mga kapatid. May sakit din sa bato ang kanyang ama. Sumasailalim sa dialysis. At lahat ng ito, pinapasan ni Dion. Nagkaroon ako ng kulay, nagkaroon ng direction boy ko show. So mas matutulungan ko yung mga magulang. Kasi ako yung panganay. Nag-stop siya ng dialysis tapos nag-maintain siya sa gamot. Kasi nga medyo mabigat yung gastos, biro mo.
Sa isang linggo, mga 4K din. Habang buhay yun. Yung kaya nagtutulong-tulong kami. Ang pagbubukas ng pinto ng oportunidad mula nung sumali sa Starstruck, ang ginamit naman ng iba para isulong din ang kanya-kanya nilang napiling advokasya. Starstruck's ultimate survivors are Jeneline Mercado! Ang ultimate female survivor na si Jeneline Mercado, katulad ng alam ng lahat, survivor sa totoong buhay. Matatandaang pagkatapos niyang manalo at sumikat sa Starstruck, ipinagtapat niya sa akin ang pinagdaanan niyang pisikal na pang-aabuso mula sa kanyang amain. Tinulak po ako sa hagdan, tapos pinaso niya po ako ng plancha sa likod. May time din na ginagawa niya akong ashtray. Kasi every time na kunyari may yosi siya, tapos papatay niya yung sigarilyo niya sa kamay ko. Pero nga po nasabi ko, napatawad ko na silang lahat. Wala na po sa akin yan. Kumbaga, nalulungkot na lang ako pag naiisip ko na. Tapos pag nakikita ko yung mga pictures, parang na nagko-flashback yung kung ano yung mga nangyari sa akin, kung ano yung mga napagdaanan ko. Nakapag-move on na raw si Jeneline sa madilim na kabanatang yon ng kanyang buhay, pero patuloy pa rin siyang nakikipaglaban. Sa tingin ko, yung pinagdaanan ko na yon, kailangan ko ng isang tabi. Kasi masyado nang matagal para dalhin mo pa rin hanggang ngayon. Bukod sa pagpapalaki sa kanyang anak, aktibo rin si Jeneline sa mga programang isinusulong ang karapatan ng mga kababaihan, lalo na ang mga biktima ng karahasan. Honorary member siya ng grupong Gabriela. Para sa akin, kailangan tough pa rin tayo. Kung ano yung kaya nilang gawin, kaya rin natin gawin. And hindi tayo dapat pumapayag na naaabuso. Hindi porket babae, pwede mo nang, samantalahin. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang saktan o abusin. Dream, believe, survive. Iba-iba man ang naging landas ng kanilang buhay matapos ang Starstruck. Hindi maikakailang lahat sila survivor.